Nag-defrost nga ako ng aming ref at nilinis ko nga ito. Kaya lang, tingnan nyo naman tong aking ref na ito mga sisbrad. Panahon pa ito ni Kupong-Kupong. Naku, matanda pa talaga ito kay Kuya Kyle. At tingnan nyo naman yung pintuan niya. Hindi na talaga mga sisbrad kumakapit yung kanyang takip. Talagang nakanganga na talaga yan. May nagturo nga sa akin, nabuhusan daw ng mainit na tubig para daw kumapit yung kanyang guma. At ginawa ko nga yun mga sisbrad. Nagpainit ako ng tubig. Tapos binuhos ko. Nakadalawang takore pala ako dito mga sisbrad ng pag-init ko ng tubig at binuhos ko ng binuhos dito sa takip ng aking ref hanggang sa lumambot talaga yung goma niya hanggang sa kumapit. Itong sa taas ay okay na kumapit na talaga pero ito sa baba ay hindi pa talaga sa kumakapit. Pero nung binuhusan ko ulit sa mga sisbrad at tingnan nyo, kumakapit na talaga. Naku, napaka-effective talaga yung tinuro sa akin. Ang nagsabi pala noon, ang nag-ayos din ng ref nila ni nanay dahil nasira nga yung kanilang ref at yun nga may nagsabi nga na ganoon daw ang gagawin kay nanay. Kaya ginawa ko naman. Nandito pa nga ako kay nanay at nagpahilot pala ako dito dahil sobrang sakit talaga ng aking balikat na ito mga sisbrad. Parang may ugat yatang na ano dito na naipit. Kaya mabuti na lang itong kasama nila ni nanay dito sa bahay ay marunong maghilot. Kaya pinahilot ko nga itong aking balikat na ito na sobrang sakit talaga. Fast forward tayo, kaninang umaga, maaga pa rin ako mga sisbrad na gising para magluto dahil kahit walang pasok yung mga bata, si Jason ay may pasok sa trabaho kaya gumigising pa rin ako ng maaga. Kaya lang pagtingin ko mga sisbrad, itong aking sinaing hindi pa luto, wala nang apoy. Ay nako, kung minamalas ka nga naman, nagmamadali ka tapos maubusan ka pa ng gas, diba? Mabuti na lang talaga to, na-rescue talaga itong aking butane na ito. Mabuti na lang may butane talaga ako dito na pag maubusan ako ng aking gas, mayroon tayong gagamitin. Ito talaga mga sisbrad ang pang-emergency ko itong aking butane na ito. Bumili talaga ako dito mga sisbrad para in case man maubusan ako ng aking gas, mayroon tayong malulutuan dahil nga ang hirap magluto sa kahoy mga sisbrad, lalo na kapag nagmamadali ka. Ay nako, talagang tatagalan ka talaga. Siyempre, ang hirap ng ng apoy. Pero pag hindi ako nagmamadali mga sisbrad, sa kahoy naman ako nagluluto sa uling. At ito nga, nagluto pala ako dito ng pakbet. Sabi ko nga, ako, pag sa kahoy ko pa ito niluto, itong aking pakbet na ito, anong oras na kaya makakain si Jason? Malilate talaga sa trabaho. Kaya malaking tulong talaga itong butane talaga sa ating pagluluto. Ito na nga, nung nalambot na yung ating karne, ay nilagay ko na pala itong ating gulay. Kaya lang tinanggal ko yung malalaking sili natin dito mga sisbrad dahil ayaw ko siya na ma-overcook. Gusto ko ay half cook lang siya dahil gusto kong hinunguya-nguya yung sili green na yun. Kinakain ko kasi yun mga sisbrad, lalo na pag half cook lang siya. Tapos yan, binalik ko ulit kasi medyo luto na yung ating gulay. Kaya binalik ko yung aking sili green para pagkain natin mamaya ay medyo half cook lang siya. Pag ginunguya natin ay naku, crunchy. Yun talaga ang masarap. Gusto ko talaga yung kinakain ng sili green. Lalo na pag maanghang talaga siya. Ay nako. Wala na pala akong video dyan mga sisbrad habang kumakain kami dahil si Kuya Kyle saka si Inday tulog na. Tapos si Jason ay nagmamadali na dahil malakas talaga ang ulan dito sa amin. At papasok pa siya ng trabaho tapos umuulan kaya wala kaming video. Dahil nga naubusan tayo ng gas kahapon mga sisbrad habang nagluluto tayo ng ating almusal kahapon ng umaga. Nakabili pala tayo ng gas natin mga sisbrad hapon na dahil nga nagtrabaho nga si Jason. Pag uwi niya ng hapon alas 5:30 saka tayo nagpunta dito sa bayan para tayo makabili ng gas. At pagkatapos namin bumili ng gas, pumunta na rin kami dito sa boteka para makabili kami ng aking maintenance na gamot. Kaming dalawa lang pala ang umalis dito mga sisbrad dahil ang mga bata iniwan namin dito sa bahay para magbantay ng tindahan. At pagkatapos nga namin makabili ng maintenance ko at umuwi na rin kami, pero dumaan muna pala kami doon sa bilihan ng isda para makabili nga tayo ng isda para sa ating hapunan. At nakabili na rin ako nitong gulay mga sisbrad dahil nag-request na naman yung mga bata na maggulay na naman daw tayo ng saluyot. At itong ating saluyot mga sisbrad ay lagyan natin ito ng malunggay at saka pritong isda. Lagyan ko rin pala ito mga sisbrad ng isang basong tubig para may sabaw dahil yan talaga ang gustong-gusto ng mga bata, yung humigop ng maraming sabaw. Sabaw is life talaga kami dito mga sisbrad. Gulay tapos maraming sabaw. Ay nako, salagang tulo talaga ang pawis sa kakahigop ng sabaw. Nilagyan ko lang pala yan ng mga pampalasa, kaunting asin at saka kunting bitchin. Yan lang talaga aking nilalagay ng mga pampalasa mga sisbrad. Wala nang iba, hindi na ako naglalagay ng iba pa. At pritong isda lang din pala mga sisbrad ang aking sinahog dyan. Hinimay-himay ko lang pala yan, tinanggalan ko ng mga tinik at saka nilagay ko dito para masarap talaga yung higop natin pag walang tinik, diba? Dire
dire-diretso yung kain natin ng gulay. At inilagay ko na nga yung ating malunggay dyan mga sis Brad para mas lalong masustansya yung ating gulay. Tawag dyan, saluyot, malunggay, ay nako, sobrang masustansya talaga. At ayan na nga mga sis Brad yung ating gulay, diba? Parang pare-pareha din yung niluto ko nung isang araw mga sis Brad na nagsaluyot din kami, diba? Pero purong saluyot lang talaga yun ang aking niluto nung isang araw. Pero ngayon, ito nilagyan ko ng malunggay at saka pritong isda para may sahog naman yung ating gulay. Yung mga bata kasi pag gustuhan talaga nila yung gulay mga sis Brad, talagang nire-request talaga nila yan. Kaya niluto ko ulit pero iniba ko naman yung ating pagluto para iba naman ang lasa ng kinakain nilang gulay. May kwento ko lang pala mga sis Brad yung mga comment na nababasa ko dito sa ating mga video. Yung mga nagsabi pala doon sa video ko kahapon na mas bata pa daw tingnan si nanay kaysa sa akin, parang ako daw ang mukhang nanay at si nanay daw ang aking anak. Di ba? Ay nako mga sis Brad, no hurt feeling talaga mga sis Brad, tumawa lang ako dahil hindi lang ngayon ko narinig yan. Hindi lang ngayon na may nagsabi sa akin ng ganon. Anak ko, buong buhay ko na naririnig ko na yan mga sis Brad, na batang bata pa talaga ang mukha ni nanay kaysa sa akin. Oo, kasi mature talaga yung aking mukha, di ba? Kahit doon kami sa Saudi mga sis Brad, ni dalawa ni nanay, pag nagsama kami, ay nako, talagang kahit ibang lahi nagsasabi talaga yan sa amin na magkapatid daw kami, tapos ako daw yung panganay, si nanay daw yung bunso. Di ba? Nahirapan din ba kayo mga sis Brad pag kayo ay nagpaapoy sa uling? Alam nyo, mayroon akong technique na mas madali magpaapoy ng uling. Tray ng itlog ang inyong gagamitin. Kaya sa ginawa ko, sinindihan ko lang yan. Tapos nilagyan ko ng uling. Pag umapoy na sa mga sis Brad, hayaan lang natin sa dyan. Tapos antayin lang natin na hanggang maubos yung tray ng itlog. Tapos tingnan lang natin. Tingnan nyo naman ito. Yan. Hinayaan ko lang sa dyan. Pagbalik ko, ayan, umaapoy na siya. Tapos nilagay ko na yung aking sinaing dito. Dito pala ako nagsasaing mga sis Brad sa uling dahil mas masarap nga ang sinaing pag nasa uling. Mabango ang kanin. Habang nagsasaing pala ako dyan mga sis Brad, naghanap naman ako ng aming maiulam. Pumunta pala ako sa tindahan na nagtitinda ng gulay. At ito nga ang aking nakita mga sis Brad, yung gulay. Ano ba yun? Nakalimutan ko kung anong tawag dito. Basta sa amin ay balagay ang tawag dito. Ewan ko sa Tagalog, nakalimutan ko na yung sabi ni Jason kung anong pangalan nito sa Tagalog. Basta itong tawag sa inyo nito mga sis Brad, balagay kasi sa amin ito ng mga Ilonggo. At hinugasan ko lang nga yan mga sis Brad, at nung natapos ko na siyang hugasan, at ayan, pinahiwa-hiwa ko rin pala ito kay Jason. May talong din pala ito mga sis Brad na kasama, kaya hinalo ko na rin sa dyan para mailuto na rin natin. Nagisa lang pala ako dito mga sis Brad ng Ricardo, tapos nagpahiwa na rin pala ako dito kay Jason kasi may kaunting karne ako dito. Pinahiwa ko na rin yan kay Jason at hinalo-halo ko na rin dito sa ating mga Ricardo. Ginisa din natin itong ating karne para ito yung ihalo natin dito sa ating balagay, ito sa ating gulay na ito. Medyo nilaga-laga ko pala muna itong ating karne dito mga sis Brad kasi medyo matigas. Nilagyan ko siya ng kaunting tubig hanggang sa matuyuan siya ng inadubo ko pala muna yan. Tapos ayan, nung medyo malambot na yung ating karne, nilagay ko na yung ating balagay or yung ating gulay. Tapos hinalo-halo ko na ng hinalo-halo hanggang sa mahilo siya. Char. At ayan na nga sa mga sis Brad. Nilagyan ko pala yan ng oyster sauce mga sis Brad. Hindi ko lang pala napapakita sa inyo nung paglagay ko ng oyster sauce. Pero oyster sauce lang pala yung ating pampalasa na ilagay dyan mga sis Brad. Nilagay ko rin ng kaunting paminta. Kaya kung may gulay kayo or mayroon kayong gulay na ganyan mga sis Brad, itry nyo tong luto ng ganito. Ay naku, sobrang sarap. Kaya magtapos namin magluto at ayan, kumain na rin pala kami dyan ni Kuya Kyle. Nauna na pala kami dyan dahil si Jason may pinapanood pa. Gusto niya daw tapusin muna bago kumain. Pero magkatapos namin kumain, ayan, nanood lang kami ng TV. Pero yan si Kuya Kyle nagpapakita ang gilas. Ayan, nagbo-boxing, binoboxing talaga ako yan. Pinapakita niya kung paano siya mag-boxing dahil gusto niya na mag-Manny Pacquiao. Sige Kuya, mag-boxing ka. Baka dito pa tayo yayaman. Hindi tayo yumaman sa pagbablog natin. Baka sa pagbo-boxing mo yayaman tayo. Char. At kanina nga tanghali mga sis Brad, ayan, nagkayayaan nga kami ni nanay na pumunta na kami dito sa sementeryo dahil ibibisita rin namin yung aking lola dito. Parents pala sila ni nanay. Yung lola at saka lolo ko na ito mga sis Brad, sila pala yung nagpalaki sa amin na magkapatid noong nasa abroad si nanay. Sila ang nag-alaga sa amin. Kaya ayan, ang daming mga apo. Yung mga apo nila na ito ay hindi na nila ito nakita. Pagkatapos ka namin doon sa sementeryo, dumiretso pala kami dito sa
sa bahay ni Bonbon, ng aking kapatid, dahil nagaya nga siya na mayroon daw siyang hinog na langka. Kaya pumunta kami dito, kumain kami ng langka. Tapos humingi na rin ako dito ng ubod ng niyog dahil nga nagpatumba siya ng niyog. At dala ko nga dito sa bahay para maiulam tayo mga sisbad. Yun naman yung langka na aking kinakain. Sobrang tamis, ang sarap. Papalawayin ko na naman kayo mga sisbrad dahil sobrang tamis nitong langka na aking kinakain.